Namimili ka na ba ng alahas, ginto, pilak? Ngunit ikaw ay baguhan pa lamang? Nandito po ang mga tips upang kayo ay magtagumpay sa inyong pamimili ng alahas. Lamang ang may alam. Ginto, pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto, eksperto ko. Sa mga tata. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. So, kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Shout out po sa mga baguhan nating subscribers at followers po ng ating channel. So, ngayon po ay talamak ang mga namimili ng alahas at nagbebenta ng alahas dahil sa ang alahas po at ginto ay napakataas po ngayon ng halaga. Kaya po dapat maging maingat at maging magaling ka sa pagkilatis ng ginto. So sa video po natin ito ay ituturo ko po sa inyo ang ilang mga bagay na dapat mong pakatatandaan kapag ikaw ay namimili ng alahas, ginto, pilak, lalo na kung baguhan ka lamang. Una, dapat mong pakatatandaan kapag ikaw ay namimili ng alahas, ginto, pilak, kailangan malakas ang iyong loob. Number 1 na puhunan po natin ay ang lakas ng loob. Tandaan niyo po yan ha. So hindi lamang po ito sa mga baguhan na namimili ng ginto, pilak, maging sa mga matatagal na din pong namimili ng alahas, ginto, pilak, sapagkat mayroong nauna na nahuli at may nahuli naman na nauuna. Tandaan niyo po sa anumang bagay, kapag malakas ang loob mo, mainam po sa isang tao ang may malakas na kalooban. Ngunit kung ito ay mahina, ano ang pakinabang? Kaya po, unang-una, sa ating pamimili ng alahas ay meron ka pong lakas ng loob. Bakit? Dahil ang lakas ng loob, yan po ang magtuturo at magdadala sa iyo sa tagumpay. Sa anumang laban ng buhay, kailangan meron kang lakas ng loob. Dahil kapag mahina ang loob mo sa pamimili ng alahas, ginto, pilak, hindi ka po magtatagumpay. Hindi ka po magiging biyasa sa pamimili ng alahas. Examplean ko po kayo. Ano po? Kasi ngayon, uso po ang meet-upan. Online selling. Ano po? May magpo-post. Halimbawa, for sale. Gold, bracelet, 18K, walang tatak. Okay? So, ikaw ay baguhan pa lamang. Makikipagtransaksyon ka po sa kanya. Ngayon, kung ikaw ay mahina ang loob, hindi ka sa kanya makikipagtransaksyon, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang. Bakit? Kasi isipin mo, baka hindi tunay na ginto ang kanyang alahas. Tandaan niyo po ha, mga ka-More Than Treasures, sa usapang alahas, lalo na po sa ginto, may mga alahas na kapag tinignan mo sa picture o sa personal man, may mga alahas na mukhang ginto, ngunit ang totoo ay tanso. May mga alahas na mukhang ginto, ngunit ang totoo, peke sila. May mga ganyan pong alahas. Meron din namang alahas na kung titignan mo sa picture, titignan mo sa personal, aktual, may mga alahas na kung titignan mo ay tanso, kung titignan mo ay peke, ngunit ang katotohanan, ginto pala. Sa pamimili ko po ng alahas, ginto, pilak, 16 years, marami na po akong experience na may mga alahas na ang tingin ko ay tanso, ngunit ang totoo pala naman ay ginto. Sampulan ko po kayo. Ako ay mayroong kausap, nagbebenta sa akin ng alahas. Nung inuuri ko ng alahas niya, biglang may dumating na isang binatilyo. May suot-suot na singsing. Nagbiro yung isa. Sabi niya, ibenta mo yung singsing mo. Ang sabi nung kasama, hindi naman yan binibili kasi pinakita ko na yun sa isang mamimili. Tinignan lang eh. Tinignan lang daw. Tapos hindi daw tunay na ginto. Ngunit, nagduda po ako sa kanyang singsing. Kasi hinawakan ko yung singsing niya, tapos tinignan ko yung ilalim, yung pinagsusuotan ng
ng kamay. Kapag yan po ay tanso, kalimitan, nagkakaroon po yan ng kulay green sa ilalim ang singsing. O kaya, maitim ang loob ng singsing. Ngunit nang ito silipin ko, makinis at makintab. Sabi ko sa kanya, patiin nga ng singsing mo. Inuri ko po. Kasi ang kulay talaga niya is kulay tanso talaga. Hindi mo talaga pag-iinteresan. Kaya nga po, meron tayong bato at asido. Kapag ang isang mamimili ng alahas ay walang bato at asido, gaano man yan kagaling, hindi po yan namimili. Ako, pag ako umaalis, malayo na ako. At minsan nalimutan ko yung isa kong bag, na andun yung mga gamit ko eh. Pag nalimutan ko ang bato at asido, kahit malayo na ako, umuwi po talaga ako. Walang magaling na mamimili ng ginto pilak kapag walang dalang bato at asido. Kaya ang ginawa ko, pakihubad mo nga, kinuskus ko sa bato. Alam niyo po ba kung anong kilatis ng ginto? 16K. So mataas po na uri ito. At ang sabi niya nga sa akin, yun daw ay napulot niya sa Bicol nung sila ay naliligo sa ilog. Yun daw ay napulot niya. So ibig sabihin, gintong Bicol, 16K. So kaya po kapag ikaw ay namimili ng alahas, lagi niyo pong pakatatandaan, may mga alahas na parang ginto, ngunit tanso, at may mga alahas na parang tanso, ngunit ginto. Tandaan niyo po ang tunay na ginto, halos simple lamang po ang kulay. Tandaan po natin na kapag ikaw ay namimili ng alahas, kailangan malakas ang iyong loob. Kasi tulad niyan, may magpo-post online, sasabihin sa iyo, ginto, ngunit wala namang tatak. Kapag hindi ka pa sanay, hindi mo pupuntahan kasi wala ngang tatak. May mga vlog kasi sa YouTube kumakalat. Pag wala daw tatak, automatic peke ang alahas. Ngunit sasabihin ko po sa inyo, maraming alahas na walang tatak, ngunit tunay. At maraming alahas na may tatak, ngunit datapat at subalit ay fake. Kaya po hindi tayo umaasa sa mata. Okay? So kapag ikaw ay mahina ang loob mo, hindi ko na pupuntahan, magagasolina ako, 500 balikan. Magagasolina ako, 200 balikan. Kapag ganyan po ang iyong katwiran, hindi ka po magtatagumpay sa iyong pamimili ng alahas, ginto, pilak. Hindi ka po mananalo. Bakit? May nananalo ba na hindi lumalaban? Sa anumang hamon ng buhay, yung nananalo ay iyong lumalaban. Wala pong nananalo na hindi lumalaban. Lahat ng nananalo ay dumadaan sa labanan. At sa pamimili ng alahas, ginto, pilak, para ka pong nasa labanan. Kailangan buo ang loob mo. Ano ang iyong nasa isipan? Handa ka pong malugi? Handa ka pong mamuhunan? Handa ka pong gumastos? Sapagkat uulitin ko po sa iyo, ang kaalaman ay tinatapatan po yan ng mataas na halaga. Kaya kapag may pagkakataon na makuha mo ang kaalaman, tapatan mo ito ng halaga na iyong makakaya. Paano ka magiging biyasa? Iayaw mong subukan. Kaya ang gawin mo, kung gusto mong maging biyasa ka, laban lang ang laban. Puntahan mo. Lalo na kung ikaw naman ay may puhunan. Puntahan mo at kilatisin mo. May mga guidelines naman po. Ang daming mga video natin. Ang dami nating video kung paano malaman na ang ginto ang isang alahas. Paano malalaman kung balot lamang ng ginto ang isang alahas. Paano malalaman kung fake ang alahas. Paano malaman kung platinum o silver ang isang alahas. Marami po tayong video. Panoorin nyo lang at meron ka na pong idea kung ano ang iyong gagawain. And then, i-apply mo na po sa iyong sarili. Dahil kapag puro panonood ka lamang ng panonood, ayaw mo pong i-apply, hindi ka po magiging biyasa, hindi ka po magtatagumpay sa iyong pamimili ng ginto, pilak. Marami na po tayong subscribers nakikipag-chat sa akin. Lahat po sila ay namimili ng alahas. Natuto lamang po sila na manood dito sa ating channel. Then, kumuha po sila sa atin ng gamit na asido at bato. In-apply po nila. Yung iba nakipag-meet up na po sa akin. Yung iba kapag nakaka-jackpot, nagpapadala sa akin. Ibig sabihin talagang natututo sila at kumikita talaga sila. Bakit? Kasi malalakas po ang loob nila. Ang lalakas ng kanilang loob. Chat sa akin, pupunta sa isang lugar, may kamit up, kapakita sa akin. So yun po yung number 1, napuhunan mo, lakasan ng loob. Okay? Kasi may alam ka naman na eh. May talino ka na
may kaalaman ka na sa dami ng ating tutorial patungkol po sa alahas. Ibig sabihin, may puhunan ka na kaalaman. Kasi hindi naman lalakas ang loob mo kung wala kang alam. So malakas ang loob mo at may alam ka na, kailangan i-apply mo na. Mamili ka na ng mamili, lalo naman kung ikaw ay may puhunan na. So puntahan mo, and then, pagka kita mo, kilatisin mo. Pangalawang tip ko po sa inyo. Una, kailangan malakas ang loob mo. Pangalawa, huwag ka pong maniniwala sa sasabihin ng seller. Huwag ka pong maniniwala sa sasabihin ng nagbebenta. Kasi yung mga nagbebenta, lahat ng klase ng tao, nandyan na. Ano po? Ano-ano ba yung mga klase ng tao na mayroon ang isang nagbebenta ng alahas? Una, kaya siya nagbebenta ng alahas, siyempre, kailangan niya ng pera, di ba? Ngunit, wala naman siyang alam sa alahas. So, magsasalita yan. Bigay lang sa akin ng ate ko, bigay lang sa akin ng tita ko, napulot ko lamang, binili ko lamang, ginto iyan, pero sa totoo lang, wala naman siyang alam. So, yan po yung number 1 na klase ng taong nagbebenta ng alahas. Hindi ka pwedeng maniwala sa kanyang sinasabi. Pangalawa, ito naman po yung klase ng tao na nagbebenta ng alahas. Meron pong klase ng tao na nagbebenta ng alahas, ngunit siya naman ay nakakaintindi na sa pagdating ng usapang alahas. Nakakaintindi na po siya kung papaano tumingin ng ginto. Nakakaintindi, pero hindi siya talaga bihasa. Nakakaintindi lamang. So, yung taong nakakaintindi, tandaan niyo po mga ka-More Treasures, mas delikado po yung taong nakakaintindi. Ano po? Kasi yan po ay kukunti pa lamang ang alam niyan. So, magbebenta yan sa'yo ng alahas. Minsan nga, na-encounter ko eh. Ano po? May nagbebenta sa akin ng alahas. Mas marunong pa sa akin eh. Oo nga, at ginto ang alahas mo. Pero, nagkakatalo kami sa karat. 24 karat yan. Galing pa yan ng Saudi. Galing pa yan Switzerland. Nasa abroad may-ari niyan. Ang may-ari niyan, anak ng amo ng aking anak sa ibang bansa. Kaya, hindi yan magsusuot ng mahihinang klase. 24 karat yan. May tatak na nga na 750, 24 karat pa. Oh, alam niya ng ginto, pero hindi niya alam kung anong klase ng ginto. So, hindi ka po dapat maniwala sa mga sinasabi ng nagbebenta sa iyo. Just relax ka lang, tahimik ka lang. Ano po? Pangatlo, ito po yung klase ng tao na magbebenta sa iyo. Dito kayo mag-ingat. Sapagkat, datapwat at subalit, ang taong ito ay napaka mapanganib. Take note mga ka-More Treasures sa mga namimili ng alahas, ginto, pilak. Mag-ingat po kayo sa ganitong klase ng tao na magbebenta sa inyo ng alahas. Lalo na kung ito ay katransaksyon mo online. Kalimitan ginagamit nito, fake account. Ang pangalan, si Anonymous. Anonymous, sabihin, for sale, 18K. Ano po? Ang kanyang account, Anonymous. Fake account naman. Tapos, meet up place. Okay? So, magmi-meet up kayo. Ito po yung pangatlo at pinakadelikadong nagbebenta ng alahas. Ito po yung mga nagbebenta na batikano na at eksperto na sa pamimili ng alahas. Meron ba ganun? Napakarami. Tandaan niyo po mga ka-More Treasures, kung maraming namimili ng ginto pilak na professional, marami ding nagbebenta ng alahas, ginto pilak, professional scammer. Okay? So, tatansyahin ka niyan. Minsan, magpo-post yan. Tapos, siyempre, magko-comment ka naman. PM, DM, ano po, meet up tayo. Ngayon, i-stock ka na yan, kakausapin ka na yan. Minsan, i-imbestigahan ka niyan. Ilang taon ka nang namimili, boss, ng alahas? Sasabihin mo, nagsisimula pa nga lang po ako eh. Mag-iisang buwan pa lamang. Naku po, tatandaan nyo mga ka-More Treasures. Kapag yan ang na-encounter nyo sa mga nagbebenta ng alahas, yari ka. Ano po? Dapat kapag ikaw ay namimili ng alahas, kung ikaw ay baguhan pa lamang, huwag mong ipapakita sa nagbebenta sa iyo na ikaw ay baguhan pa lamang.
Huwag mo sasabihin sa kanyang isang buwan pa lamang, isang araw pa lamang, kahapon lamang, first time ko lamang ito. Huwag na huwag mo pong sasabihin sa kanila yan upang sa gayon, hindi po sila magkaroon ng idea kung paano kanila sisiluin at paano kanila i-scamin. Huwag. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay sanay na. Hindi nila malalaman kung ikaw ay sanay na kapag hindi mo po ito sasabihin. Di ba? Hindi niya nila malalaman. So basta, kung sasabihin sa iyo, kasi yung mga scammer na yan, magagaling, ito po yung mga technique nila ha. Yung mga scammer na nagbebenta ng alahas, professional, ito po ang technique nila. So kukuha po yan ng alahas na may tatak na 18K. Tandaan niyo po, maraming alahas na may tatak 18K. Tapos, ang kulay, 18K, dilaw na dilaw din. Tapos, kapag ikinuskus mo sa bato, matingkad na dilaw, 18K. Pag binuhusan mo ng asido, hindi nasusunog ng asido. 18K po. Ngunit, datapwat at subalit, may mga 14K po naman na kahit ikuskus mo sa bato, hindi po nasusunog ng asido. Kailangan mong gamitan ng abo. Kaya kapag ikaw ay namimili ng alahas, ginto, pilak, lagi ka pong may baon bato, asido, at abo. Kahit anong tatak nito, ay hindi ka pwedeng mapeke dahil sa ikaw ay kompleto sa gamit. Number 1 pong napakahalaga niyan, bato, asido, at abo. Para malaman mo ang kilatis ng ginto. So bibigyan ka po ng magaling na scammer na nagbebenta ng alahas na may tatak na 18K. Ngunit ang totoo, 14K lamang ang kanyang original na carats. At kailangan marunong ka pong tumingin ng ganyang klase ng alahas. Simple lamang yan. Kapag ka po ang isang ginto ay kinuskus mo sa bato, binuhusan mo ng asido, tapos po ay hindi nasunog, pero nang lagyan mo ng abo, nilagyan mo ulit ng asido, ay nasunog na. Yan po ay 14K lamang. So ganyan lamang po kasimple para malaman mo kung talaga bang 18K ang kanyang alahas na binebenta. Tapos ang mga technique po ng ganyang mga professional na nagbebenta, ikaw po ay kwekwentuhanin yan. Sasabihin yan, yan nga ay pabalik-balik na sa pawn shop. Yan po ay lagi naming sinasangla sa pawn shop. 18K po talaga yan. Ganito po ang presyo niyan. Yan po kasi ay binili pa ng aking kapatid na nag-a-abroad. So, uulitin ko po sa inyo mga ka-more than treasures. Wag na wag po kayong maniniwala sa sinasabi ng nagbebenta sa inyo. Maniwala po kayo sa sariling kakayahan nyo. Doon kayo maniniwala sa iyong kakayahan, hindi sa sinasabi ng iba. Kasi kapag ikaw ay naniwala sa sinasabi ng iba, lalo na po sa sinasabi na nagbebenta sa iyo, uuwi ka pong luhaan. At baka sabihin mo, hindi na ako mamimili ng alahas. Bakit? Tumagal na po ako ng 16 years. Marami pa pong mga nauna sa akin. Yung iba po, pumuti na ang buhok, nakalbo na ang buhok, nawala na ang ngipin sa pamimili ng ginto, pilak. Lahat pong yan ay pinagdaanan ng bawat isa sa amin. Bagamat ako hindi pa katandaan sa pamimili ng alahas, siguro sapat na po ang 16 years kong experience sa aking pamimili ng alahas, ginto, pilak. Kapag ikaw ay naniwala sa sinasabi na nagbebenta sa iyo, hindi ka po magtatagumpay at ikaw ay mapipeke ng alahas. Kaya habang nagsasalita siya, tumango-tango ka lang, tapos habang nagsasalita siya, ihanda mo na yung acid bato mo, puriin mo na. Asayin mo na. Okay? Pag naasay mo, kung ano ang resulta sa iyong pagkakaasay, iyon po ang iyong paniniwalaan. Huwag po yung sasabihin, 18K ngayon, lagi na nga naisasanglayan eh. Kung 14K sa iyong paniniwala, bayaran mo ng 14K. Kapag hindi pumayag yan, ay di huwag mong bayaran. Dahil pag binayaran mo yan at scammer nga na magaling na nakaharap mo, malugi ka lamang. Halimbawa, ang alas na binayaran mo ay 18K, presyo mo kinuha. Tapos, ang katotohanan 14K lang pala. Magkano ang diferensya? Ano po? Halos nasa 2,000 ang
diferensya, 1,000 mahigit. Ano po ang diferensya na presyo? Yun ang malulugi sa iyo. Kung 10 gramo sa 1,000 lang, 10,000 ang malulugi sa iyo. Kaya kung gusto mo magtagumpay, paniwalaan mo ang iyong sariling kaalaman. May mga video po tayo dyan kung paano malalaman ginto, balot ng ginto, anong klaseng ginto, anong karat ng ginto. Diyan po kayo mag-focus kapag kayo talaga ay namimili ng alahas, ginto, pilak. Upang sa gayon, kayo ay magtagumpay sa inyong pamimili ng alahas. So, ulitin ko po sa inyo mga ka-More Than Treasures, kapag ikaw ay namimili ng alahas, kailangan meron kang lakas ng loob. Okay? Number 1 po yan. Lakasan ng loob yan. Kasi ang hanap buhay o negosyo, bawat business ay isang sugal. Lahat ng negosyo, maitutulad ko sa isang sugal. Hindi pwedeng hindi ka mamumuhunan. At number 1 na puhunan mo ay ang iyong oras, panahon, at kaalaman. So, marami po sa inyong nanonood dyan kasi tinitignan ko mga subscribers ko, mga big time businessman sa alahas pa. Marami din po sa inyong sumubok ng alahas, ng negosyo, yung iba na lugi. Dito sa usapang alahas, ginto, pilak, namimili ka. Wala po ditong talo, mga ka-More Than Treasures. Wala akong nabalitaang namimili ng ginto, pilak, tumanda na sa pamimili ng ginto, pilak, ay nalugi. Ang alam ko po sa lahat ng namili ng ginto, pilak, nagsimula sa maliit. Ngayon, mga big time na po sila. Bakit? Namuhunan sila ng lakas ng loob at kasama ang kanilang kaalaman. Kaya sa pamimili ng ginto, pilak, ikaw po ay lakasan lamang ng loob. So nawa, sa ating video ito, kung may mga baguhan pa lamang sa namimili ng ginto, pilak at nagustuhan nyo ang ating channel, mag-like naman po kayo dyan bilang pasasalamat sa akin. At kung nagustuhan nyo nga, paki-share nyo naman po sa ating mga kaibigan. Kung may mga katanungan kayo, may comment section. Meron po kung gusto nyo po ng mabilis na usapan, mag-send po kayo ng picture. Meron po tayong FB page, More Than Treasures. At sa mga baguhan naman po na dating sa ating channel, kung nagustuhan nyo po, paki-subscribe niyo po ang ating channel. Pakihit niyo po notification bell, lagay niyo ay all upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. Uulitin ko po sa inyo bago tayo magtapos, lagi pong lamang ang may alam at ang alam na yan kailangan nagmumula sa sarili mo at nakatanim sa iyong isip upang sa gayon ikaw ay magtagumpay sa iyong pamimili ng ginto, pilak. Shout out po sa lahat kong subscribers na namimili ng ginto, pilak. Ano po? So, sa mga nagpapadala sa akin sa GCash, marami pong salamat. Hindi naman po ako nanghihingi, pero salamat po sa inyong mga balato. Marami pong salamat. See you on our next video. God bless po. Mayroon akong itatanong sa inyo, sa inyong lahat na nakikinig ng awit ko. Nais nyo ba na kayo ay matuto sa usapang alahas, pilak at ginto? Kung nais nyo na kayo ay matuto, buksan nyo ang YouTube channel ko. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures ang aking pangalan. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures, lamang ang may alam. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures ang aking pangalan. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures, lamang ang may alam. Ginto, pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay
at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo, walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat mo at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan, sa usapang barya sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pag pilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam, sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko, pag pilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga katak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko, pag pilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.